Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 411. Nasa Jiangzhou din ba ang pamilya mo? Tanong ni Huang Feng kay Xiaohan habang tinitingnan niya ang record ng medikal at ulat ng pagsusuri. Oo, ngunit ang aking pamilya ay nasa kanayunan, hindi sa lungsod, sabi ni Xiaohan. Saang lungsod man iyon, palaging may mga mahihirap, at ang pamilya ni Xiaohan ay halatang nasa kategoryang ito. Walang problema sa examination report at medical record sa kanyang kamay. Bagamat ang ina ni Xiaohan ay hindi nakatira sa pinakamagandang ospital sa Jiangzhou dahil sa mahirap na sitwasyon sa pananalapi ng kanyang pamilya, narinig ni Huang Feng ang pangalan ng ospital na nakatatak sa ulat ng pagsusuri, kaya walang problema sa ulat ng pagsusuri. Kailan mo kailangan ng pera? Tanong ni Huang Feng. Imposible para sa kanya na kumuha ng 500,000 yuan ng sabay-sabay para sa kasalukuyang Huang Feng. Tutal, ang dati niyang pera ay ipinuhunan sa pabrika. Gayunpaman, si Huang Feng ay may sariling paraan. Nagkataon lang na kumuha siya ng ilang mga antigo mula sa nakatagong villa nitong Chenjun. Ito ay orihinal na isang windfall, at ngayon na ginamit niya ito para iligtas ang isang tao, masasabing ginamit niya ito sa tamang paraan, at gumawa ng mabuting gawa para kay Tong Chenjun. The sooner the better, sabi ni Xiaohan. Ang sakit ng kanyang ina ay masyadong matagal na naantala, kaya ang isang maliit na sakit ay naging isang malubhang sakit. Kaya naman, kung makukuha niya ang pera, natural siyang umaasa na magawa ito sa lalong madaling panahon. Okay, ibigay mo sa akin ang iyong numero ng telepono. Tatawagan kita sa loob ng 2 araw at ililipat ang pera sa iyo, sabi ni Huang Feng. Okay, salamat, Mr. Huang, mabilis na sabi ni Xiaohan. Ikan-away ni Huang Feng ang kanyang kamay. Sa katunayan, naramdaman niya na medyo hindi nararapat na kunin ang mga antik na iyon mula sa villa nitong Chenjun, kaya ngayon ito ay isang magandang oras upang alisin ang mga ito. Marahil dahil nalutas na niya ang problema sa kanyang puso, bumuti ng gusto ang mood ni Xiaohan. Mas ngumiti siya at mas maganda, at nang kausapin niya si Huang Feng, mas marami siyang nakipag-usap. Sa pamamagitan ng chat, nalaman din ni Huang Feng na ang tunay na pangalan ni Xiaohan ay Jiang Mengan. Xiaohan ang kanyang palayaw, at pati na rin ang kanyang pseudonym sa ganoong uri ng lugar. Ang nakakatuwa ay pagkatapos pumayag si Huang Feng na tulungan siya, hindi nagduda si Jiang Mengan sa kakayahan ni Huang Feng, ni hindi niya naisip na niloloko siya ni Huang Feng. Marahil sa kanyang puso, naramdaman niya na si Huang Feng ay isang mapagkakatiwalaang tao. Pagkatapos kumain ay naghiwalay ang dalawa. Kinailangan ni Jiang Mengan na pumunta sa ospital para samahan ang kanyang ina sa gabi. Isa pa, estudyante pa siya at may klase bukas. Malinaw, hindi angkop para sa kanya na bumalik ng huli. Si Huang Feng ay mayroon ding sariling mga bagay na dapat asikasuhin, kaya pagkatapos ng paghihiwalay kay Jiang Mengan, dumiretso siya sa kanyang destinasyon. Ang lugar na pupuntahan ni Huang Feng ngayong gabi ay ang villa pa rin nitong Chenjun na pinuntahan niya kinaumagahan. Nagpadala na sa kanya ng mensahe si Director Q. Sa orihinal, ang kanyang mga tao ay mananatili doon at muling hahanapin ang lugar, ngunit may ilang iba't ibang mga boses sa probinsya na pumipigil sa kanya na gawin ito. Sinabi niya kay Huang Feng ang sitwasyon, dahil mula ngayon, siya at si Huang Feng ay kumakatawan sa National Security Agency ay nasa estado ng pakikipagtulungan. Kahit na walang tawag si Director Q, si Huang Feng ay nagplanong pumunta doon sa gabi, dahil siya lang ang nakakaalam na kinuha niya ang account book at recording pen. Ang mga pulis at ang mga tao sa van ay halatang hindi sumunod kay Tong Zian para sa pera. Huang Feng nahulaan na ang kanilang target ay ang account book din. Kaya naman, pagkatapos nilang kidnapin si Tong Zian, tiyak na magtatanong sila tungkol sa kinaroroonan ng account book. Si Tong Zian ay natural na walang paraan upang mailabas ito, kaya ang mga taong iyon ay makakabalik lamang sa villa upang kunin ang account book. Sa araw, maliwanag na hindi ito magandang oras. Dahil sa pag-atake sa mga pulis, nagkaroon ng higit na atensyon doon. Sa makatuwid, ang mga taong gustong kunin ang account book ay maaari lamang gawin ito sa gabi. Sa makatuwid, matapos makipaghiwalay kay Jiang Mengan, pumunta si Huang Feng sa villa, handang manghuli ng pagong sa isang garapon.
Dahil sa karanasang makalusot sa villa sa araw, mas madali para kay Huang Feng na makapasok sa villa sa gabi. Ang villa na ito ay mas walang nakatira kaysa sa nauna. Nang pumasok si Huang Feng dito, madilim pa rin sa loob. Hindi na niya kinailangan pang sadyang itago ang kanyang kinaroroonan at ang tunog ng kanyang mga galaw. Nang dumating si Huang Feng sa silid sa maghapon, nalaman niyang hindi pa nagagalaw ang lahat dito, ibig sabihin ay hindi pa dumarating ang mga taong iyon. Sa orihinal, hindi nilayon ni Huang Feng na hawakan ang pera, alahas, at mga antik. Gayunpaman, pagkatapos ng insidente kay Jiang Mengan ngayon, naramdaman ni Huang Feng na mas mabuting gamitin ang pera para tulungan ang mga taong talagang nangangailangan ng tulong kaysa ibigay ito sa mga taong iyon. Sa makatuwid, tapat na kinuha ni Huang Feng ang higit sa kalahati ng pera, alahas, at mga antik. Buti na lang at may sapat na espasyo ang kanyang storage ring. Napakahirap talagang kumuha ng napakaraming bagay. Pagkatapos noon, ang magagawa ni Huang Feng ay patuloy na maghintay, naghihintay na dumating ang mga lalaking iyon. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang oras na paghihintay, walang gumagalaw. Nang maisip ni Huang Feng na hindi darating ang kabilang partido ngayong gabi, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Darating na sila. Lihim na sinabi ni Huang Feng. Nasa kanilang mga kamay si Tung Zian, kaya kung gusto nilang pumasok sa villa na ito, syempre, hindi nila kailangang umakyat sa pader at tumalon mula sa balkonahe tulad ng ginawa ni Huang Feng. Sure enough, sa pinto sa unang palapag, may ilang yabag. Hindi sinasadya ng mga lalaking ito na magtago. Nag-uusap sila habang naglalakad. Halatang akala nila walang ibang tao dito. Marahil ay walang pinadala si Director Q, at may kinalaman ito sa mga taong ito. Bilasan mo, nasaan ang account book? May pinagalitan sa ibaba, nasa taas, ihahatid na kita. Dumating ang nanginginig na boses ni Tung Zian. Pangunahan, tapos ang ingay ng boses ng lahat. Ang mga taong ito ay mas mayabang kaysa sa mga nagnakaw ng account book. Hindi lang sila bamulong, palihim din silang gumalaw. Binuksan pa nila ang mga ilaw ng buong villa, na para bang hindi sila natatakot na malaman ng iba. Si Huang Feng ay nagbago na ng kanyang lugar sa oras na ito. Maingat niyang itinago ang kanyang anyo at pinagmamasdan ang mga galaw ng mga taong ito. At ang mga taong iyon ay talagang pupunta sa silid kung saan tumuloy si Huang Feng noon. Hoy, nasaan ang account book? I remember it's here. Tsaka bakit ang daming nawawalang pera at mga antik dito? Anong nangyayari? Sino ang nagnakaw ng mga bagay na iyon? Nagmula sa silid ang naguguluhan at galit na boses ni Tung Zian. Nang makitang halos lahat ng pera na orihinal na pag-aari niya ay nawala, nakalimutan pa niyang bihag siya at sumigaw ng malakas. Malakas na sinampal ang ulo ni Tung Zian. Don't play dumb with me, nasaan ang account book? Ang mga taong sumunod kay Tung Zian ay halatang hindi naniniwala sa mga salita ni Tung Zian. Akala nila nagsisinungaling si Tung Zian sa kanila at niloloko sila. Kabanata 412. Mga kuya, hindi talaga ako nagsinungaling sa inyo. Nandito talaga yung account book kanina. Hindi ko alam kung paano nawala. Sabi ni Tung Zian na may malungkot na mukha. Nang harapin niya ang mga mayabang na mayamang pangalawang henerasyon na iyon, wala siyang kahit katiting na takot. Kahit na ngayon ay down at out siya, ayaw lang niyang makita ang mga ito sa kanyang puso. Gayunpaman, walang masyadong takot sa kanyang isipan. Noong nakaraan, binugbog siya ni Kai Tian at Old Yu. Ang iniisip niya sa kanyang puso ay hindi ang pag-iwas sa mga taong iyon, kundi ang isipin kung paano gumanti. Gayunpaman, sa harap ng mga taong ito sa kanyang harapan, nakaramdam siya ng takot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. These guys wouldn't reason with you, and they wouldn't think na hindi niya siya matatalo dahil mayaman siya dati. Kapag nakikipag-away siya sa ibang mga young masters, madalas niyang mahanap ang mga gangster na ito para turuan sila ng leksyon. Kaya naman, alam niyang hanggat may pera, ang mga gangster na ito ay maglalakas loob na gumawa ng kahit ano, hindi pa banggitin ang pambubugbog sa kanya. Bukod dito, sa araw, nakita niya sa sarili niyang mga mata na ang mga lalaking ito ay mayabang na umatake sa mga pulis. Bukod dito, alam nila ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Sa makatuwid, si Tung Zian ay labis na natakot ngayon. Natatakot siyang bugbugin siya ng mga lalaking ito o patayin man lang.
Muling sinampal ang mukha nitong Zian. Saway ng lalaki, don't f*** talk nonsense. Walang pumunta dito maliban sa'yo. Sinong magnanakaw ng account book mo? Kuya, patawarin mo ako. Hindi talaga ako nagsinungaling. Noong araw, nandito ang account book. May recording pen din sa tabi ng account book. Noon, pera lang ang iniintindi ko at wala akong pakialam sa mga bagay na iyon. Nakita ko talaga sila dito. Sabi nitong Zian na may umiiyak na boses. Ngayon, hindi na siya nakaramdam ng sobrang kahihiyan. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay tumanggi pa ring maniwala kay Tung Zian. Mayroon silang maaasahang balita na walang ibang pumunta dito ngayon. Kahit ang mga pulis na pupunta sana dito para mag-imbestiga ay hindi rin dumating. Sa makatuwid, hindi sila naniwala sa mga salita ni Tung Zian. Kaya naman, nagsimulang suntukin at sipain ng mga tao si Tung Zian. Kawawang Tung Zian. Hindi nagtagal, siya pa rin ang numero 1 young master sa Qing Province. Anong klaseng kaluwalhatian iyon? Kahit saan siya magpunta, napapaligiran siya ng mga tao. Gayunpaman, ngayon, sa maikling panahon, naging ganito siya. Dati, sina Kai Tian, Old Yu, at iba pa ang bumugbog sa kanya. Ngayon, binugbog siya ng mga gangster na ito. Pakiramdam niya ay talagang miserable siya. Kahit paano humingi ng awa si Tung Zian, hindi tumigil ang mga taong iyon. Si Huang Feng, na nasa labas, ay wala ring intensyon na tumulong. Nang pagod na ang lahat, tumigil sila. Sa oras na ito, si Tung Zian ay may lakas lamang na umungol sa mahinang boses. Kuya Bin, totoo kaya ang sinabi ng batang ito? Hindi siya matigas ang ulo. Nabugbog na siya hanggang sa ganito, pero sinasabi niya pa rin na nandito na ang account book kanina. Baka may pumunta talaga dito. Sa sandaling ito, sinabi ng isa sa mga tao sa grupo sa binata na nangunguna. Nakasimangot ang pinuno sa pagkakataong ito. Ang kanilang misyon sa pagkakataong ito ay hanapin ang account book. Siyempre, kung wala ang account book, hindi na kailangang hanapin ito. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang account book ay umiral. At least, nakita na ito ni Tung Zian noon, pero hindi niya alam kung paano ito nawala. Anong klaseng tao si Tung Zian? Bagamat wala pang isang araw ang kanilang pakikipag-ugnayan sa kanya, alam na nila na tiyak na traidor ang lalaking ito ilang dekada na ang nakararaan. Hindi niya kayang tiisin ang labis na pagpapahirap. Bukod dito, siya ay napakamahiyain. Ngayong nabugbog na siya ng ganito, iginiit pa rin niya ang pahayag na iyon. Mukhang hindi niya talaga alam kung saan napunta ang account book. May ganitong posibilidad. Sabi ng pinuno, tatawag muna ako at i-report ko ang mga bagay dito. Tumango ang iba, at pumunta sa gilid ang nangunguna para tumawag sa telepono. Dahil masyadong malayo ang distansya, hindi narinig ni Huang Feng ang sinabi ng kabilang partido. Ilayo mo muna ang batang ito. Sabi ng amo, baka may mga pulis na palihim na pumunta rito. Hindi sa iisang daan ang dating ng apelyidong Qiu at ang amo. Sabi ng binata sa pangunguna. Ang karamihan ay natural na walang pagtutol sa kanyang mga salita. Kaagad, may humila kay Tung Zian pasulong na parang patay na aso. Gayunpaman, bago gumawa ng ilang hakbang ang lalaking iyon, may nakita siyang figurang kumikislap sa kanyang harapan. Bago pa niya maaninag kung ano iyon ay naramdaman niyang natama ng husto ang kanyang ulo. Pagkatapos noon, nahimete siya. Ingat ka, may ambush. Malakas na paalala ng pinunong naglalakad sa likuran ng lalaki, saka tumingin sa paligid na may mapagbantay na mukha. Gayunpaman, bagamat mayroon siyang paalala, hindi pa rin maliit ang puwang sa lakas. Nakita na lang nila ang figurang nagpa-flash pabalik-balik sa karamihan. Bago pa sila makapag-react ay isa-isa na silang natamba. Sino ka? Nandito ka ba para iligtas ako? Nakita ni Tung Zian na nakahandusay sa lupa na ang mga nakahuli sa kanya ay natamba nang dumating, at biglang natuwa. Hulaan mo, sabi ng figure. Pagkatapos noon, naramdaman din ni Tung Zian na naging itim ang kanyang paningin, at natamba siya. Gayunpaman, pagkatapos niyang mawalan ng malay, naisip niya sa kanyang isipan, bakit parang pamilyar ang boses na ito. Sa pagtingin kay Tung Zian na may ngiti pa rin sa kanyang mukha, si Huang Feng ay nakahinga ng maluwag. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan, ang pakikitungo sa mga ordinaryong taong ito ay higit pa sa sapat. Hindi siya kumibo kanina dahil gusto niyang obserbahan ang sitwasyon.
Matapos makita na tinawag ng kabilang partido ang taong nasa likuran niya, nagpasya si Huang Feng na kumilos. Kinuha ni Huang Feng ang telepono mula sa binata na nangunguna, tiningnan ang record ng tawag, at pagkatapos ay tinawagan si Bai Xiaoro gamit ang sarili niyang telepono. "Hello, leader, I have a new discovery here. Can you help me check a phone number?" Sinabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro. Alam niya na napakalakas pa rin ng National Security Agency, at marami silang mahahanap na bagay. Sa harap nila, napakaliit ng privacy. Hindi binaygo ni Bai Xiaoro si Huang Feng. Mabilis niyang nahanap ang may-ari ng tawag sa telepono, at ang pangalan ng kabilang partido ay isa sa mga taong nakatala sa account book na nakuha ni Huang Feng noong hapon. Matapos itong matuklasan, mabilis na tinawagan ni Huang Feng si Director Qiu at hiniling sa kanya na kontrolin muna ang kabilang partido. "Huang Feng, kailangan mong malaman na ang pagkakakilanlan ng kabilang partido ay isang mahalagang kadre sa probinsya. Kung walang konkretong ebidensya, hindi mo mapipigilan ang kalayaan ng kabilang partido. At saka, wala akong awtoridad na iyon." Medyo nahihirapang sabi ni Director Qiu. "Director Qiu, baka alam na ng kabilang partido na nalantad siya, kaya natatakot ako na makatakas siya." Ipinaliwanag ni Huang Feng, "Paano ito, kung sa tingin mo ay may mali, maaari kang magpadala muna ng isang tao na mag-monitor sa kanya. Kung gusto niyang tumakas, pagkatapos ay arestuhin siya." Naisip ito ni Direk Qiu at naramdaman niyang hindi masama ang pamamaraang ito, kaya pumayag siya sa kahilingan ni Huang Feng. Pagkatapos noon, tinanong niya si Huang Feng kung mayroon siyang mga bagong natuklasan. Sumagot si Huang Feng na pag-uusapan niya ito bukas. Kabanata 413. Kamusta ang sitwasyon? Nang umuwi si Huang Feng, halatang hindi pa natutulog si Bai Xiaoro. Wala siyang anumang panloob na puwersa at ang kanyang lakas ay nabawasan ng higit sa kalahati. Hindi niya maakay si Huang Feng sa unahan upang masira ang mga linya ng kaaway, ngunit siya ang namamahala sa gawaing logistic ni Huang Feng. May mga ilang lalaki na nagpunta para maghanap ng account book sa gabi, ngunit nahuli ko silang lahat. Ang may-ari ng numero na hiniling ko sa iyo upang suriin ay dapat na ang may-ari sa likod nila. Sagot ni Huang Feng. Pagkatapos tawagan si Director Qiu, itinali ni Huang Feng ang mga taong iyon, kasama si Tung Zian, at inilagay sila sa villa, tulad ng dati. Pagkatapos noon, bumalik siya. "Mukhang magiging busy ka bukas," sabi ni Bai Xiaoro. Tama si Bai Xiaoro. Kinabukasan, pagkatapos humingi ng pahintulot si Huang Feng para makita si Director Qiu, talagang abala siya. Direkta siyang lumahok sa interogasyon ng mga taong iyon, ngunit ang epekto ay hindi masyadong malaki. Pagkatapos ng lahat, hindi siya propesyonal. Kahit na ang mga subordinate ni Director Qiu ay walang anumang pag-unlad sa ngayon, kaya hindi siya masyadong kapaki-pakinabang. Sa katunayan, hindi inisip ni Director Qiu na malulutas ni Huang Feng ang problema sa sandaling gumawa siya ng hakbang. Gusto lang niya ang pagkakakilanlan ni Huang Feng dahil sa pagkakakilanlan ni Huang Feng bilang miyembro ng National Security Agency, ang mga tao sa likod ng mga taong iyon ay magkakaroon ng maraming pagdududa. Gayunpaman, si Huang Feng mismo ay gustong lutisin ang kasong ito. Ayaw niyang makawala ang mga taong iyon. Bukod dito, nais din niyang gumanap ng maayos sa kasong ito. Kung tutuusin, iba siya kay Bai Xiaoro at sa iba pa. Ang ibang mga miyembro ng National Security Agency ay walang maraming pisikal na pag-aari, ngunit si Huang Feng ay mayroon. Bukod dito, binalak niyang magugat at umunlad sa lalawigan ng Qing. Kung nais niyang magkaroon ng magandang pag-unlad, tiyak na hindi ito magagawa kung wala ang suporta ng gobyerno. Sa makatuwid, nais din ni Huang Feng na samantalahin ang pagkakataong ito upang ipakita ang kanyang mukha. Sa ganitong paraan, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa kanyang pag-unlad sa hinaharap, at ito ay talagang isang pagkakataon. Ang kasong ito ay nagsasangkot ng maraming tao at nagsasangkot ng maraming malalaking pagbaril. Hanggat kakayanin niya ng maayos ang kasong ito, tiyak na mag-iiwan siya ng impresyon sa puso ng mga nakatataas na iyon. Sa makatuwid, nagkusa si Huang Feng na hanapin si Director Qiu at kumuha ng isa pang account book. Ang account book na ito ay natural na natagpuan niya kahapon. Bakit may ibang account book? Gayunpaman, kahit na, nakaramdam siya ng matinding pressure. Ang account book na kinuha ni Huang Feng sa pagkakataong ito ay mas nakakatakot.
Ang mga taong sangkot dito ay mas makapangyarihan kaysa sa nauna. Ang ilan sa kanila ay may mas mataas na katayuan kaysa sa kanya. Kung gusto niyang hawakan ang mga taong ito, wala itong silbi para sa kanya lamang. Kahit kasama si Secretary Tan, hindi sapat. Sa makatuwid, ang epekto ng bagay na ito ay maaaring isipin. Totoo ba itong account book? Bagamat alam niyang hindi magbibiro si Huang Feng tungkol sa bagay na ito, gusto pa rin itong kumpirmahin ni Director Q. Totoo naman, sinabi ni Huang Feng, bukod sa account book na ito, mayroon din akong recording pen. Kagabi, hiniling kong panoorin mo muna ang taong iyon dahil sa account book na ito at sa recording pen. Binuksan ni Director Q ang recording pen na ibinigay ni Huang Feng at nakinig. Nang nasa kalagitnaan na siya, pinatay niya ito at pagkatapos ay sinabi kay Huang Feng, maghintay ka rito. Hahanapin ko si Secretary Tan. Malinaw, ang bagay na ito ay napakahalaga at hindi siya nang ahas na gumawa ng desisyon sa kanyang sarili. Si Huang Feng ay walang anumang pagtutol dito. Sa halip, sinamantala niya ang pagkakataong ito para makilala si Tong Chenjun, ang dating pinakamayamang tao sa lalawigan ng Qing. Mr. Tung, hindi mo naman akalain na dito tayo magkikita diba? Sinabi ni Huang Feng kay Tong Chenjun, na nakaupo sa isang upuan na nakaposos. Dahil sa utos niya, dalawa lang ang tao sa interrogation room ng mga oras na ito. Maging ang mga surveillance camera ay pinatay. Si Huang Feng ay miyembro ng National Security Agency, kaya may karapatan siyang gawin iyon. Bukod dito, hiniling din ni Director Q sa pulisya na makipagtulungan sa kanya. Sino ka? Magkakilala ba tayo? Tumingin si Tong Chenjun kay Huang Feng na may pagkalito. Marami na siyang nakilala, ngunit kung hindi sila mahahalagang tao, hindi niya ito maaalala. Sa makatuwid, hindi niya matandaan ng malinaw ang maraming tao. Noong huling pagkakataon, nang mahuli siya ni Huang Feng at Bai Xiaoro, nasugatan na siya. Bukod dito, may usok sa paligid at hindi maganda ang ilaw. Nakatuon din ang kanyang atensyon kay Bai Xiaoro, kaya hindi niya naalala si Huang Feng. Gayunpaman, nang makitang napakalakas ni Huang Feng sa murang edad, napakagalang ng pulis sa kanya. Pagpasok niya, pati ang mga surveillance camera ay nakapatay. Walang nang istorbo sa kanilang dalawa. Malinaw na espesyal si Huang Feng. Nagkita na tayo dati. Umiling si Huang Feng at sinabing, gayon din, kilala ko ang iyong anak. Kilala mo si Zian. To be exact, may sama ng loob tayong dalawa. Kung tungkol naman sa relasyon mo, masasabing ako mismo ang nahuli mo. Sabi ni Huang Feng, ikaw ang sumunod sa babaeng iyon noong gabing iyon. Gulat na sigaw ni Tong Chenjun. Oo, sabi ni Huang Feng. Kung ganoon, dapat ay miyembro ka ng National Security Agency. Pero bakit ang sama ng loob mo kay Zian? Alam kong marami siyang naa-offend na tao, pero hindi siya dapat magkaroon ng anumang koneksyon sa mga taong katulad mo. Yung mga taong na-offend niya ay ka-level lang niya. Ito rin ang ikanalito ni Tong Chenjun. Bagamat madalas siyang nagdudulot ng problema ni Tong Zian, maliit na bagay lang iyon. Dahil sa sariling kapakanan, hindi niya hinayaang makipag-ugnayan sa kanya si Tong Zian. Sa makatuwid, ang mga taong karaniwang nakakausap ni Tong Zian ay mga ordinaryong tao lamang. Paano siya magkakaroon ng sama ng loob kay Huang Feng? Sige, dahil may oras tayo, sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Tong Chenjun ang tungkol sa sitwasyon noong una niyang nakilala si Tong Zian, at kung paano hiniling ni Tong Zian sa mga tao na turuan siya ng leksyon ng maraming beses. Kaya hindi ako naging madali sa kanya. Ako ang nabalian ng kanyang mga binti, casual na sabi ni Huang Feng. Ikaw pala, ikaw yan. Pinandilatan ni Tong Chenjun si Huang Feng. Hindi niya akalain na ang taong nakabali ng mga binti ng kanyang anak ay ang taong ito sa kanyang harapan. Mali ang hula niya kanina. Huwag kang magagalit. Galit na galit si Tong Chenjun, ngunit nanatiling kalmado si Huang Feng. I'm not telling you this time para magalit ka. I just want you to know that I have a grudge against your son. Tsaka nahuli ko siya this time. Do you think kaya ng anak mo na wala ka? Galit na galit si Tong Chenjun, ngunit nanatiling kalmado si Huang Feng. Malinaw na tinatakot ni Huang Feng si Tong Chenjun, isang tahasang pagbabanta. Malinaw niyang sinasabi kay Tong Chenjun na may matinding sama ng loob siya sa kanyang anak. Ngayong nakapasok na siya sa kulungan,
patuloy siyang maghihiganti sa kanyang anak. Ang pagbali sa kanyang binti ay maituturing na isang magaang parusa. Kabanata 414. Tama yan. Mabubuhay kaya ang anak ko? Tinanong ito nitong Chenjun sa kanyang sarili. Maraming tao ang nasaktan ng kanyang anak. Ngayong wala na siya sa kanyang proteksyon, siguradong maghihiganti ang mga iyon. Nang dumalaw sa kanya ang kanyang anak dati, lumuluhan na itong nagreklamo tungkol sa bagay na ito. Noong una, hindi masyadong inisip ito nitong Chenjun. Kung tutuusin, marami siyang naiwan para sa kanyang anak. Cash, antigo, at iba pa. Sapat na ang mga ito para mabuhay siya ng comfortable sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kung tungkol sa mga taong nasaktan niya, kahit na gusto nilang maghiganti sa kanya, higit sa lahat ay magdurusa sila ng pisikal na sakit at hindi banta sa kanyang buhay. Gayunpaman, nang isama sa listahan ng mga kaaway ng kanyang anak ang binatang ito sa harapan niya, iba ito. Ang taong ito sa harap niya ay mula sa National Security Agency, na ang ibig sabihin ay mayroon siyang license to kill. Pagdating ng panahon, nakahanap siya ng dahilan para patayin ang kanyang anak. Para sa kanya, hindi yun big deal. Ito ay isang bagay na lamang ng pagsulat ng isa pang ulat. Hindi mo magagawa iyon. Si Tung Chenjun ay umatungal kay Huang Feng nang may pag-aalala at galit. Kung may ibang pulis dito, tiyak na ay demanda niya si Huang Feng dahil sa pag-abuso sa kanyang kapangyarihan para sa pansariling kapakanan. Gayunpaman, nakakalungkot na ang mga pulis na iyon ay inilipat lahat ni Huang Feng. Maging ang mga surveillance camera ay wala na. Hindi pwede. Maaaring hilingin ng iyong anak sa iba na baliin ang aking mga braso at binti, o kahit napatayin ako. Hindi ba ako makakaganti sa kanya? Paano magkakaroon ng ganito kagandang bagay sa mundong ito? Mahina hong sabi ni Huang Feng. Ang gusto niya ay magpanik si Tung Chenjun, kaya kumilos siya na parang napakalmado. Kapag may nangyari sa anak ko, hindi kita bibitawan paglabas ko. Pagbabanta ni Tung Chenjun, si Tung Zian ang kanyang mahina. Isa lang ang anak niya at mahal na mahal niya ito. Paano siya magiging handa na makita ang anumang mangyari sa kanyang anak? Kung nangyari iyon, talagang matatapos ang linya ng pamilya niya. Hinding-hindi siya papayag na mangyari ang ganoong bagay. Lumabas ka, sa tingin mo makakalabas ka na. Isang mapanuksong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Huang Feng. Nako, iniisip mo sigurong hintayin ka ng mga tao sa likod mo na palabasin ka. Walang sinabi si Tung Chenjun, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Huang Feng. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Alam ng lahat na may nasa likod mo. Kung hindi, paano matatawag na number 1 young master sa Qing province ang anak ng isang negosyante? Halatang hindi. Gayunpaman, kahit na mayroon kang isang tao sa likod mo, hindi ka nila mailigtas ngayon, sabi ni Huang Feng. Nalilito. Tapos sasabihin ko sa'yo, nasa kamay ko na ang account book na binanggit mo sa unang pagkakataon. Sa makatuwid, ang mga tao sa account book ay hindi makakarating at makakapagligtas sa iyo ngayon. Katulad mo, lahat sila ay nahuli, patuloy na sinabi ni Huang Feng kay Tung Chenjun. Nang makita ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Tung Chenjun, ngumiti si Huang Feng. Siyempre, baka iniisip mo na grupo lang ng mga tao at may nasa likod mo. Kawawa naman ang account book na pinakuha mo sa anak mo ay nakuha ko rin. Nahuli ko rin ang anak mo sa hidden villa mo. O diba, may mga kasama pa ang anak mo noon. Inutusan din yang mga iyon na hanapin ang account book. Kung hindi ako samipot, baka patay na ang anak mo ngayon. Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Tung Chenjun. Nang sabihin ni Huang Feng na nasa kanyang mga kamay si Tung Zian, hinuhulaan na niya kung saan nahuli ni Huang Feng. Ang kanyang anak. Kung nasa villa iyon, grabe. Hindi niya inaasahan na nandoon talaga ito. Nang sabihin ni Huang Feng na may iba pang mga tao sa paligid ni Tung Zian, at ang mga taong ito ay nagbanta pa sa buhay ni Tung Zian, si Tung Chenjun ay nagkaroon na ng magaspang na ideya kung sino sila. Judging from your expression, you must have guessed something. So, I advise you don't have any illusions. Ngayon, marami na ang may gusto sa buhay ng anak mo, at isa lang ako sa kanila. Tahasan na sinabi ni Huang Feng na gusto niya ang buhay ni Tung Zian. Ito ay nagpagalit kay Tung Chenjun ngunit sa parehong oras, siya ay nawalan din ng pag-asa dahil hindi niya ito mapigilan. Siyempre, kung willing kang makipagtulungan,
hindi ka makakatakas sa kulungan. Gayunpaman, iyong mga nasa likod mo ay huhulihin din, at mas kaunti ang magkakainteres sa anak mo. Ang sa akin naman, kapag nalutas na ang kaso, hindi na ako mahihirapan ng amo ko. Kapag naging masaya na ako, wala na akong pakialam sa anak mo. Ano sa tingin mo? Itinapon ni Huang Feng ang kanyang ideya. Hindi agad nakasagot si Tong Chenjun. Sa halip, umupo siyang mag-isa sa katahimikan. Hindi rin siya inistorbo ni Huang Feng. Nakatayo lang siya sa interrogation room at tumingin sa dating maluwalhating Tong Chenjun. Napuno ng emosyon ang kanyang puso. Gaano man kaluwalhati ang isang tao, sa sandaling isang maling hakbang, maaari siyang mapahamak ng walang hanggan. Tinitimbang ni Tong Chenjun ang mga kalamangan at kahinaan. Hanggang ngayon ay hindi pa siya nagkusang magtapat ng husto. Iyon ay dahil umaasa pa rin siya na matutulungan siya ng mga taong nasa likod niya na makalabas sa kulungan. Ngunit ngayon, tila hindi mataas ang posibilidad na ito. Ang dalawang account book ay nalik at nasa kamay ng mga pulis. Kung gayon, tiyak na madadami ang mga tao sa likod niya. At kung hindi alam ng mga natitira kung paano nakuha ng mga pulis ang mga account book at inakala niyang siya ang kusang nag-abot sa kanila, lubos niyang maiisip kung ano ang susunod na mangyayari sa kanya at sa kanyang anak. Siguradong papatayin sila. Kung siya ay namatay, gayon din. Pero ayaw niyang madawit ang kanyang anak. Bukod dito, ang National Security Agency ay nakapasok na. Malinaw, ang mga nakatataas ay hindi hahayaan ang bagay na ito ng madali. Gusto man siyang iligtas ng mga tao sa likod niya, walang paraan na magagawa nila iyon. Kaya naman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, nadama nitong Chenjun na wala na siyang pag-asa na makalabas sa bilangguan. Ang tanging magagawa niya ngayon ay protektahan ang kanyang anak. Hindi siya pwedeng puntiryahin nitong binatang kaharap niya. Halatang hindi mabait ang binatang ito. Siya ang nakabali ng binti ng kanyang anak. Kaya naman, kung hindi malulutas ang kaso at masama ang loob ng binata, baka talagang patayin nito ang kanyang anak. Hindi niya maaaring gamitin ang kanyang nag-iisang anak bilang isang stake. Maaari akong makipagtulungan sa iyo. Itinaas nitong Chenjun ang kanyang ulo at sinabi kay Huang Feng pagkatapos ng kanyang sariling conclusion. Napag-isipan mo na ba? Pagkatapos ay naayos na. Nakahinga ng maluwag si Huang Feng. Alam niyang kung may ibang tao na naruroon, tiyak na hindi sila papayag na gamitin niya ang buhay ni Tong Zian bilang bihag. Gayunpaman, naramdaman ni Huang Feng na si Tong Zian ang mahinang lugar ni Tong Chenjun. Sayang talaga kung hindi niya ito gagamitin. I've thought it through. I'll tell you everything I know. Pero kailangan mong garantiya ang kaligtasan ng anak ko. Hindi mo na siya mahihirapan. Sinabi ni Tong Chenjun ang kanyang mga kondisyon. Kabanata 415. Walang problema. Sumang-ayon si Huang Feng nang walang pag-aalinlangan. Hindi niya talaga gustong patayin si Tong Zian. Ang pagbali sa isang paa niya ay parusa na sa kanyang nakaraan. Hindi niya talaga kayang patayin si Tong Zian ng ganoon lang. Sa pangako ni Huang Feng, ang mukha ni Tong Chenjun ay malinaw na nagpakita ng bakas ng kaganhawahan. Kahit na siya ay tapos na, ang kanyang anak ay nailigtas. Ito ay hindi masama. Paano mo siya nagawang magsalita? Sa labas ng interrogation room, tumingin si Director Qiu kay Huang Feng na may pagtataka na ekspresyon. Hindi inaasahan ni Director Qiu na talagang kukumbinsihin ni Huang Feng si Tong Chenjun na makipagtulungan sa investigasyon pagkatapos niyang umalis sandali. Nagulat ito sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga tao ay nagtanong kay Tong Chenjun ng mahabang panahon at hindi pa rin siya nakakausap. Si Huang Feng, isang hindi propesyonal, ay talagang pinayagan siyang makipagtulungan sa ganoong kaikling panahon. Paanong hindi siya magugulat? Wala naman akong sinabi. Baka naisip niya sa sarili niya. Nagkibit balikat si Huang Feng. Hindi niya masabi na ginamit niya ang buhay ng anak ni Tong Chenjun para banta ang kabilang partido. Hindi banggitin kung ano ang iisipin ni Director Qiu, kahit na alam ng kanyang mga nasasakupan ang pamamaraang ito, hindi nila ito gagamitin. Una, ito ay ipinagbabawal. Pangalawa, hindi naniniwala si Tong Chenjun na sasaktan ng pulis ang kanyang anak. Gayunpaman, iba si Huang Feng. Talagang binali ni Huang Feng ang binti ni Tong Zian noon. At saka, nagkaroon siya ng conflict kay Tong Zian. Baka talagang patayin ni Huang Feng ang kanyang anak. Sa makatuwid, hindi maiwasan ni Tong Chenjun na mag-alala tungkol dito. O sige, kamusta ang sitwasyon sa side mo?
Tanong ni Huang Feng. Alam niyang pumunta si Director Qiu para humingi ng tulong. Maayos naman ang side ni Secretary Tan, pero hindi niya ito kayang magdesisyon sa sarili niya. Nakipag-ugnayan na siya sa mga nakatataas. Kapag pumayag na ang mga nakatataas ay talagang mahahawakan niya ang mga tao sa account book. Kahit na curious siya kung paano ito ginawa ni Huang Feng, hindi na nagtanong pa si Director Qiu dahil ayaw pag-usapan ni Huang Feng ang tungkol dito. Kahit na ano, buti na lang pumayag si Tong Chenjun na makipagtulungan sa kanila. Kung paano ito ginawa ni Huang Feng, hindi ganoon kahalaga. Naunawaan ni Huang Feng ang mga salita ni Director Qiu. Sa pagkakataong ito, iba ang account book sa nauna. Ang mga taong sangkot ay hindi ordinaryong tao. Ang awtoridad ng mga taong ito ay nasa kamay ng mga nakatataas, hindi ng probinsya. Sa makatuwid, kinakailangan na humingi ng pag-aproba ng mga nakatataas. Well, parang wala naman akong gagawin dito. Aalis muna ako, sabi ni Huang Feng kay Director Qiu. Siya ay pumunta dito pangunahin upang ipahayag ang kanyang saloobin, upang ipakita na ang National Security Agency ay opisyal na kasangkot sa bagay na ito. Kung tungkol sa pagkuha kay Tong Chenjun na makipagtulungan, iyon ay isang kompletong sorpresa. Sa makatuwid, nalampasan na ni Huang Feng ang kanyang mga inaasahan. Sige, pwede ka na muna. Alam ni Director Qiu na si Huang Feng ay may sariling negosyo. Bukod dito, nagawa na ni Huang Feng ang kanyang makakaya. Ngayon, wala siyang masyadong gagawin dito. Maging siya ay kailangang maghintay ng approval ng mga nakatataas bago siya kumilos. Oh, siya nga pala, kailangan mong hilingin sa isang tao na ibalik si Tong Xian at ang mga hulagan na iyon, paalala ni Huang Feng sa kanya bago siya umalis. Walang problema. Pagkatapos umalis sa opisina ni Director Qiu, nakakita si Huang Feng ng bangko at idiniposito ang lahat ng pera na mayroon siya. Pagkatapos, tinawagan niya si Jiang Mengan at sinabi sa kanya na handa na ang kanyang pera. Hiniling niya sa kanya na ipadala sa kanya ang kanyang bank account number. Sa oras na ito, si Jiang Mengan ay nasa paaralan. Matapos matanggap ang tawag ni Huang Feng, pareho siyang nagulat at natuwa. Sa totoo lang, pagkatapos makipaghiwalay kay Huang Feng kagabi, medyo nag-alala si Jiang Mengan. Masyado siyang natutuwa sa pag-iisip tungkol dito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, si Huang Feng ay talagang hindi mukhang isang mayamang tao. Gaya nga ng sabi niya, wala siyang masyadong pera. Masasabi niya sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang damit at pagkain na kanyang kinakain. Bukod dito, nakita ni Jiang Mengan ang pag-uugali ng mga mayayamang tagapagmana ng ikalawang henerasyon sa paaralan. Ang bawat isa sa kanila ay mas mataas ang profile kaysa sa susunod, na parang natatakot na hindi alam ng iba kung gaano sila kayaman. Minsan, naisip pa niya na kung hindi niya talaga kaya, magtatanong na lang siya sa mga mayamang second-generation heirs sa school. Gayunpaman, halatang ayaw niyang malaman ng kanyang mga keskwela ang tungkol sa kanya. Bukod dito, alam niya kung anong uri ng mga tao ang kanyang mga keskwela. Kung hihilingin sa kanila na gumastos ng ilang libo o 10,000 libo upang kunin ng mga babae, magagawa pa rin nilang i-fork out ang halagang iyon. Gayunpaman, kung hihilingin sa kanila na magbigay ng ilang daang libo upang suportahan ang isang babae, wala pa rin silang kakayahan. Pagkatapos ng lahat, wala silang kakayahang kumita ng pera sa kanilang sarili. Maaari lamang silang makipag-ugnayan at humingi ng pera sa kanilang mga magulang. Bukod dito, sa opinyon ng mga taong iyon, kung mayroon silang ilang daang libo, maaari silang makipaglaro sa maraming babae. Hindi na kailangang suportahan ang isang babae. Sapat na ang ganoong kalaking pera para makipaglaro sila sa maraming babae. Sa makatuwid, dahil sa mga kadahilanang ito, hindi binalak ni Jiang Mengan na hanapin ang kanyang mga keskwela. Kahit may mga mayamang schoolmates ang humabol sa kanya, hindi niya ito kinonsidera. Ito ay tiyak na dahil may mga mayayamang tao sa paligid niya kaya naramdaman ni Jiang Mengan na si Huang Feng ay hindi isang mayamang tao. Gayunpaman, kahit na medyo nabigo siya, hindi siya nagalit kay Huang Feng dahil sa panloloko sa kanya. Sa kanyang puso, mayroon pa rin siyang magandang impresyon kay Huang Feng. Kung kailangan niyang maghanap ng susuporta sa kanya, halatang magaling na kandidato si Huang Feng. Sayang naman, bakit walang pera si Mr. Huang? Si Jiang Mengan ay nag-iisip ng walang pag-iisip habang siya ay nasa klase. Iniisip niya ang sakit ng kanyang ina nitong mga nakaraang araw,
kaya wala siyang masyadong mood para pumasok sa klase. At this moment, nag-vibrate ang phone niya. Ito ay isang tawag mula kay Huang Feng. Nang makita niya ang tawag ni Huang Feng, bumilis ang tibok ng kanyang puso nang walang dahilan. Mas nagkaroon ng pag-asa sa puso niya. Kung nagsisinungaling si Huang Feng sa kanya, hindi na niya ito tatawagan. May pera kaya talaga siya. Sa kaunting pag-aalala sa kanyang puso, si Jiang Mengan ay umalis sa silid-aralan sa panahon ng klase sa unang pagkakataon. Natural, ang dahilan ay kailangan niyang pumunta sa banyo. Hindi masyadong maganda ang pagsisinungaling sa kanya, kaya paglabas niya ay medyo namumula pa rin ang mukha niya. Pero namula agad ang mukha niya. Hindi ito sanhi ng pagsisinungaling, ngunit sa tawag ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na talagang ililipat ni Huang Feng ang pera sa kanya. Ito ang nagparamdam sa kanya ng labis na pagtataka. Bagamat nangako si Huang Feng sa kanya noon, at dapat ay alam niya ang tungkol sa bagay na ito, dahil sa sarili niyang hula, nagulat pa rin siya sa oras na ito. Mr. Huang, salamat. Talaga, salamat. Patuloy na nagpasalamat si Jiang Mengan kay Huang Feng sa telepono. Okay, basta tandaan mo ang kasunduan natin. Sabi ni Huang Feng. Oo, naalala ko. I'll find you after class end. Sign the agreement with you. Mabilis na sabi ni Jiang Mengan. Kabanata 416. Ang dahilan kung bakit pumayag si Huang Feng na ilipat ang pera kay Jiang Mengan nang hindi pumirma ng kontrata o sumulat ng IOU ay dahil mayroon siyang maaasahan. Hindi siya natakot na hindi ibabalik ni Jiang Mengan ang pera pagkatapos itong kunin. Bukod dito, hindi siya papasok sa kanyang pabrika. Sa kanyang mga kakayahan, tiwala siya na maibabalik niya ang pera, at magbabayad pa si Jiang Mengan ng mas mabigat na presyo. Tuwang-tuwang ibinaba ni Jiang Mengan ang telepono. After that, hindi nagtagal, may dumating na message mula sa phone niya. Ang kanyang card ay may dagdag na 500,000 yuan. Talagang 500,000 yuan. Hindi naniniwala si Jiang Mengan na talagang binigyan siya ni Huang Feng ng 500,000 yuan hanggang ngayon. Pakiramdam niya ay nananaginip siya. Akala niya ay magiging madilim ang kanyang buhay, ngunit sa oras na ito, maswerte siyang nakilala si Huang Feng. Matapos maunawaan ang kanyang sitwasyon, nagpasya siyang tulungan siya ng walang pag-aalinlangan. Bukod dito, hindi niya ito kailangan para maging kanyang may bahay. Malaki ang pasasalamat ni Jiang Mengan kay Huang Feng dahil pagkatapos sabihin kay Sister Wang ang kanyang sitwasyon, nadama ni Sister Wang na hindi masyadong umaasa ang kanyang sitwasyon. Kung tutuusin, hindi maliit na halaga ang 500,000 yuan. Maari pang gamitin ng mga mayayaman na iyon ang halagang ito para suportahan ang isang celebrity sa ika-18 antas. Maging ang babaeng kasama ni Jiang Mengan ay nakakuha lamang ng mas mababa sa 20,000 yuan bawat buwan. Sa makatuwid, si Jiang Mengan, na alam ang presyo sa merkado, ay talagang walang gaanong tiwala sa kanyang puso. Naisip pa niya kung ano ang gagawin niya kapag hindi siya nagtagumpay. Gayunpaman, ang hitsura ni Huang Feng ay nagbago ng kanyang buhay ng biglaan. Hindi siya isang taong walang utang na loob, at naisip na niya kung paano babayaran si Huang Feng para sa tulong nito. Mr. Huang, kahit anong isipin mo, sa iyo ako habang buhay, naisip ni Jiang Mengan sa sarili. Nagdesisyon si Jiang Mengan. Ang pakiramdam ng pagtanggap ng tulong sa isang desperadong sitwasyon ay hindi isang bagay na mauunawaan ng isang tagalabas. Sa makatuwid, kahit na hindi siya hiniling ni Huang Feng na gumawa ng anupaman, nagpasya na siyang suklian siya ng kanyang buhay. Gusto ni Huang Feng na magtrabaho siya sa kanyang pabrika, at hindi niya ito pagsisisihan. Kasabay nito, inihanda din niya ang kanyang katawan. Kung nagpasya si Huang Feng na kunin ang kanyang katawan, hindi siya tatanggi. Jiang Mengan, hindi ka nag-aaral para sa sarili mo ngayon. Kailangan mong magtrabaho ng husto at gumawa ng pag-unlad. Pinalakas ni Jiang Mengan ang sarili. Malinaw na gustong gamitin siya ni Huang Feng, kaya naramdaman niyang kailangan niyang mag-aral ng mabuti at pagbutihin ang kanyang kakayahan. Sa ganitong paraan, maiparamdam niya kay Huang Feng na hindi nasasayang ang kanyang pera. Pagkatapos magdesisyon, bumalik si Jiang Mengan sa silid-aralan. Sa oras na ito, bumalik siya sa dati niyang estado ng pag-aaral ng seryoso. Sa oras na ito, mas seryoso pa siya kaysa dati. Nang walang dapat ipag-alala ang kanyang ina,
Inilaan niya ang kanyang sarili sa kanyang pag-aaral upang mabayaran si Huang Feng sa parehong oras. Natural na hindi alam ni Huang Feng na ang kanyang walang ingat na pagkilos ay talagang nagpasya sa isang bata at magandang babae na gamitin ang kanyang buong buhay upang gantihan siya. Hinding-hindi niya siya iiwan. Dahil humingi na siya ng leave, hindi na bumalik si Huang Feng sa Changzhou Group. Dumiretso siya sa kanyang pabrika. Nang dumating si Huang Feng sa pabrika, nalaman niyang may mga hindi pamilyar na mukha dito. Puspusan din ang eksena sa workshop. Ang lahat ay palaging abala. Master, hindi rin siya idle. Sa data at mga guhit na ibinigay ni Huang Feng, hindi naging mahirap para sa pabrika ang paggawa ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya. Sa katunayan, walang maraming bagay na kailangan niyang gawin ng personal. Gayunpaman, abala rin siya kamakailan. Siya ay abala sa pagpapabuti ng orihinal na pundasyon ng kagamitan. Tiyak na hindi niya maiimbento ang kagamitan, ngunit maaari pa rin siyang gumawa ng ilang mga pagpapabuti sa ilang maliliit na aspeto. Lalo na kapag mayroong lahat ng uri ng orihinal na data na ibinigay ni Huang Feng, magiging mas maayos ang kanyang trabaho. Siyempre, si Guo Liang ay hindi rin idle. Dahil nagkalat ang kanilang mga kagamitan sa isang partikular na lugar, kamakailan, maraming tao ang pumupunta upang dumalaw at maunawaan ng detalyado ang mga kagamitan. Kaya naman, kailangan niyang samahan ng maraming tao araw-araw para bisitahin at magpaliwanag. Masyado siyang abala at pagod. Iyon ay tiyak. Hindi ka ba nakahanap ng angkop na tao para tulungan ka? Sa opisina, umupo si Huang Feng sa sofa at tumingin kay Guo Liang, na halatang medyo pagod. Hindi ganoon kadali. Bumantong hininga si Guo Liang at sinabing, bagaman tila umuunlad na ang aming pabrika ngayon, kumpara sa malalaking pabrika na iyon, malaki pa rin ang agwat. Napakaliit ng sukat. Ang mga talagang may kakayahan, ilan ang handang pumunta. Ito ang katotohanan. Para sa mga tunay na may kakayahan, bukod sa mataas na sweldo, ang mas gusto nila ay isang plataporma. Tulad ng para sa mga kumpanya o pabrika na masyadong maliit, hindi sila makakapagbigay sa kanila ng marami. Natural, hindi sila papayag na sumama. Kaya naman, malayo pa ang mararating ng kanilang pabrika. Kung gayon ang maaari lang kitang guluhin upang patuloy na magtrabaho ng husto. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Ikaw lang ang big boss ang pinakatamad. Nakangiti ring sabi ni Guo Liang. Bagamat pagod at abala siya sa panahong ito, marami siyang natutunan. Ito ay mas mahusay kaysa sa dati. Bukod dito, mayroon din siyang mga bahagi sa pabrika na ito. Kaya naman kahit abala siya at pagod, payag siya. Sa bawat pagbebenta niya ng kagamitan, matagal na siyang masaya. Ang mga taong may kakayahang gumawa ng mas maraming trabaho. Muling sinabi ni Huang Feng, bukod dito, naging abala ako kamakailan. Kung ito ay matagumpay, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa pagpapaunlad ng ating pabrika. Ang pinag-uusapan ni Huang Feng ay natural na nangyari. Kung matagumpay ang kasong ito, tataas ang kanyang reputasyon sa mga nakatataas sa lalawigan ng Qing. Sa oras na iyon, ang mga taong nakausap niya ay mas mataas ang katayuan kaysa ngayon. Ito ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang sa pagpapaunlad ng kanilang pabrika. Siyempre, naisip din ni Huang Feng na baka masaktan niya ang ilang tao dahil dito. Gayunpaman, sa pangkalahatan, ang mga pakinabang ay higit sa mga disadvantages. Kailangang isara ang kaso nitong Chen Jun. Isa pa, hindi niya ito mailabas. Kung hindi, kapag ang mga taong iyon ay dumating para sa paghihiganti, hindi niya ito kakayanin. Bukod dito, ito ay pinakamahusay na isama ang lahat ng mga tao sa likod niya. Kung hindi, kapag nakabawi ang mga taong iyon, darating sila para sa paghihiganti. Gayunpaman, sa panahong ito, malamang na walang lakas ang mga taong iyon para gawin iyon. Matapos matagpuan ang dalawang account book ng magkasunod, ang mga taong iyon ay dapat na nag-iisip ng paraan upang harapin ang kasalukuyang sitwasyon. Paano sila magkakaroon ng lakas para humanap ng gulo sa kanya? Hindi nagkamali si Huang Feng. Sa oras na ito, ang mga taong iyon ay medyo naguguluhan dahil sa account book na natagpuan. Lalo, na sa pagkakataong ito, mayroon ding recording pen na lumabas kasama ang account book. Kaya sa pagkakataong ito, hindi na talaga sila mapakali. Kabanata 417. Ang number 2 nanograms Qing Province ay nawalan na ng bilang kung ilang tasa ng tsaa ang kanyang nabasag.
Siya ay kasalukuyang nasa napakasamang kalagayan, at ang kanyang galit ay may halong takot. Dati, nang makuha ni Director Kyo ang unang account book, wala siyang masyadong pakialam. Pagkatapos ng lahat, ito ay kinasasangkutan lamang ng ilang mga tao sa Jiangzhou City. Hanggat siya at ang iba pang mga pinuno ng probinsya ay maayos, maaari siyang gumana ng maayos at gawing maliit ang bagay na ito. Pagkatapos, magagawa niyang protektahan ang mga taong iyon. Gayunpaman, nang malaman niya na nakuha ni Director Kyo ang pangalawang account book mula kay Huang Feng, sa wakas ay hindi na siya manatiling kalmado. Ito ay dahil ang account book ay nagsasangkot ng ilang tao sa probinsya, at ang mga taong iyon ay palaging nasa likuran niya, na nagwawagayway ng mga bandila at sumisigaw ng mga sigaw ng labanan. Higit sa lahat, kung si Direktor Kyo ay sumunod sa puno ng ubas upang mahanap ang melon, siya mismo ay malamang na makulong. Sa makatuwid, ang galit ni Direktor Kyo ay hindi na sinusunog ang kanyang mga nasasakupan, kundi ang kanyang sarili. Paanong hindi siya nababalisa? Dapat sabihin na ang number 2 na ito ay tumatakbo sa Qing Province sa loob ng maraming taon. Napakalakas pa rin ang kanyang lakas at impluensya. Kakabigay pa lang ni Huang Feng ng account book kay Director Kyo kanina, ngunit alam na ng number 2 chief ang tungkol sa pagkakaroon ng account book. Alam pa niya ang tungkol sa listahan ng mga taong sangkot dito. Ipinakita nito kung gaano siya kalakas. Tanungin mo siya kung anong gusto niyang gawin. Gusto ba niyang arestuhin ang buong cadre team ng Qing Province bago siya masiyahan? Malakas na sigaw ng number 2 chief sa kanyang opisina para maibsan ang pressure sa kanyang puso. Ang sekretarya na nakatayo sa kanyang harapan ay ang kanyang direktang subordinate. Siya ay kasama niya sa loob ng maraming taon, maraming alam tungkol sa kanya, at palaging tapat sa kanya. Kaya naman, walang intensyon ang number 2 chief na magtago ng anuman sa kanyang harapan. Gayunpaman, sa oras na ito, bahagyang ibinaba ng sekretarya ang kanyang ulo at hindi nagsalita. Alam niya kung sino ang tinutukoy ng number 2 chief at kung bakit siya nagagalit. Sa mga oras na ito, natatakot din siya, dahil kapag may nangyari sa number 2 chief, bilang isang taong nakasama niya sa loob ng maraming taon, maraming alam tungkol sa kanya, at nakilahok pa sa maraming bagay, malas din siya. Leader, hindi ngayon ang oras para magalit. Ang pinakamahalaga ngayon ay lutasin muna ang usaping ito. At least, kailangan nating linisin ang ating relasyon, mahinang sabi ng kalihim matapos medyo kumalma ang number 2 chief. Hindi ko ba alam? Hindi ko kailangan na sabihin mo sa akin yan. Pinandilatan siya ng pangalawang pinuno at sinabing, gayunpaman, hindi ganoon kadali ang bagay na ito. Oo, hindi naging madali. Hindi niya maibalik ang lahat ng pera at mga bagay na natanggap niya noon. Not to mention, some of them was used by him. Kahit na wala silang silbi, hindi niya ito maibabalik ngayon. Nahulaan niya na ang mga taong iyon ay maaaring napanood na ngayon. Kahit siya ay pinagmamasdan, kung talagang ginawa niya iyon, siya ay lumalakad sa isang bitag. Nang makitang nakasimangot ang kanyang pinuno at nag-iisip ng mga kontrahan, nag-iisip din ng paraan ang kalihim. Ang bagay na ito ay malapit na sa kanya ngayon, kaya hindi siya maaaring umiwas dito. Nakuha ko na. Leader, kung ang Tong Chenju na iyon ay nanatiling tikom ang kanyang bibig, kahit na may mahuli pa rin. Ito ay mas mabuti kaysa ngayon. Siguradong hindi ka madadami. Lumapit ang sekretarya sa pangalawang pinuno at bumulong. Bagamat walang ibang tao dito, subconsciously niyang hininaan ang boses. Ibig mong sabihin, nagliwanag ang mga mata ng pangalawang pinuno. Kung wala itong direktang saksi, maaari nga niyang baguhin ang ilang bagay. Hindi man siya tuluyang makaiwas dito, tiyak na mas mabuti na ito kaysa ngayon. Tumango ang sekretarya bilang pag-unawa. Pagkatapos, nahulog sa malalim na pag-iisip ang number 2 chief. Kailangang sabihin na ito ay talagang isang solusyon. Sa katunayan, hindi nila naisip na harapin si Tong Chenju noon. Kaya lang sa oras na iyon, si Tong Chenjun ay nahuli lang. Kung gagawin nila iyon, magiging madali para sa ilang mga tao na isipin na sinisipan nila sila habang sila ay nasa ilalim. Kung ganoon, sino ang maglalakas loob na umasa sa kanila sa hinaharap? Bukod dito, sa oras na iyon, iniisip din nila kung si Tong Chenjun ay may anumang ebidensya o isang katulad nito. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nila ito ginawa.
Gayunpaman, ito ay malinaw na naiiba ngayon. Kung magdadalawang isip sila, susunugan sila ng apoy. Wala na silang pakialam. Sa oras na ito, kailangan nilang maging mapagpasyahan. Sige, ipaubaya ko sa iyo ang bagay na ito. Siguraduhing pipigilan niya ang kanyang bibig magpakailanman. Finally, the second leader made his mind. Tumingin siya sa secretary niya with a serious face and said, sa oras na ito, tahimik na umiiyak ang sekretarya sa kanyang puso. Nagsisi siya na iminungkahi niya ang ideyang ito. Hindi ba ito nagdudulot ng gulo sa sarili niya? Kapag nalantad ang bagay na ito, siya ang unang malas. Gayunpaman, huli na upang sabihin ang anumang bagay ngayon. Bukod dito, kung hindi niya pinatahimik si Tong Chenjun, malas din siya. Baka subukan din niya. Yes, leader, gagawin ko agad, sabi ng secretary. Ang pangalawang pinuno ay nag-ooperate sa Qing province sa loob ng maraming taon at nagkaroon ng maraming koneksyon. Bukod dito, kung may nangyari sa kanya sa pagkakataong ito, maraming tao ang madadami. Sa makatuwid, sa oras na ito, maraming tao ang maaaring gamitin upang protektahan ang kanilang sarili. May mga ganoong tao sa Public Security Department. Bagamat hindi nakalapit si Director Qiu sa pangalawang pinuno, sumuko na sa kanya ang ilan sa kanyang mga nasasakupan. Kaya naman, pagkatapos tanggapin ng kalihim ang gawaing ito, alam na niya ang gagawin. Si Huang Feng, nalalabas sana para sa hapunan kasama si Guo Liang at ang iba pa, ay nakatanggap ng tawag mula kay Director Qiu noong gabi. Pagkatapos noon, tinanggihan niya si Guo Liang at nagmadaling makita si Director Qiu. Kailan nangyari ito? Hindi mo ba siya binantayan ng mabuti? Paano ito nangyari? Nagtanong si Huang Feng ng sunod-sunod na tanong nang makita niya si Director Qiu. Puno ng pagkabalisa ang mukha niya. Hindi siya masisisi sa pagiging balisa niya. Dahil talaga sa balitang sinabi sa kanya ni Director Qiu. Talagang namatay si Tong Chenjun. Siya ay namatay sa ilalim mismo ng kanilang mga ilong. Siya ay tahimik na, nagpatiwakal, ng ganoon. Kanina lang nangyari yun. Nalaman lang namin, sabi ni Director Qiu. Napakalungkot din ang mukha niya. Hindi dahil sa tono ni Huang Feng, kundi dahil sa usapin ni Tong Chenjun. Masasabing sa bagay na ito, halos inilagay na niya ang sarili niyang kinabukasan. Ngayong may nangyaring ganito, kakaiba kung maganda ang kalooban niya. Gayunpaman, ang tanging magandang balita ay ibinalik ni Huang Feng ang account book at recording pen. Sa mga bagay na iyon, kahit patay na si Tong Chenjun, kaya pa rin niyang makitungo sa ilang tao. Gayunpaman, ang resulta ay tiyak na hindi magiging kasing laki ng dati. Kabanata 418. Kumunat ang noo ni Huang Feng at tumingin kay Director Qiu. Paano namatay si Tong Chenjun? Ito ay isang pagpapakamatay, sabi ni Director Qiu. Pagpapakamatay, ngumiti si Huang Feng ng mapait. Naniniwala ka ba dun? Hindi, umiling si Director Qiu. Alam niyang hindi rin ito maniniwala ni Huang Feng. Hindi rin siya naniwala. Nakita na ni Huang Feng si Tong Chenjun dati. Ang lalaking iyon ay may matinding pagnanais na mabuhay. Matagal na siyang nandito at nakahawak pa rin, naghihintay ng iba na magligtas sa kanya. Paanong ang gayong tao ay magpapakamatay? Kaya naman, hindi siya naniwala. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Huang Feng. Patay na si Tong Chenjun, napakaraming pahiwatig ang naputol. Walang paraan upang magpatuloy. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na sila ay nasa dulo ng kanilang talino. Mayroon pa silang 2 account book at isang recording pen sa kanilang mga kamay. Ituloy ang pag-iimbestiga, sabi ni Director Qiu sa mahinang boses. At saka, huwag kang masyadong mabaigo. Ang pagkamatay ni Tong Chenjun ay hindi naman isang masamang bagay. Isang magandang bagay. Si Huang Feng ay nalilito. Kung wala si Tong Chenjun, ang kanilang mga resulta ay tiyak na mas mababa kaysa sa inaasahan. Paano ito magiging magandang bagay? Sa isang paraan, ito ay isang magandang bagay, sabi ni Director Qiu. Alam niyang hindi gaanong alam ni Huang Feng ang politika, kaya sinabi niya, iniulat na ni Secretary Tan ang bagay na ito sa mga nakatataas. Natural lang, gustong mag-imbestiga ng mga nakatataas. Gayunpaman, at the same time, gusto nilang isaalang-alang natin ang malaking larawan at huwag maapektuhan ang mga natuklasan at katatagan. Pareho rin ang ideya ni Secretary Tan. Kaya lang, ang kasong ito ay dapat na maaresto at maaresto ang lahat, kagiat na kaguluhan sa ekonomiya, kultura,
at politika ng Qing Province. Nakasimangot si Huang Feng habang nakikinig kay Director Qiu. Sa totoo lang, hindi ito mahirap intindihin. Siyempre, gusto niyang arestuhin ang lahat ng sangkot. Kung si Director Qiu man o si Secretary Tan, na hindi pa niya nakikilala, lahat sila ay may parehong ideya. Gayunpaman, hindi ito magagawa ng sabay-sabay. Marami ng tao ang sangkot sa Jiangzhou. Kung ang isa pang pangkat ng mga tao ay arestuhin sa Qing Province, ang epekto ay magiging masyadong malaki. Kaya naman, kailangang may limitasyon. So, walang pakialam yung iba. Bagamat naiintindihan ni Huang Feng ang nangyayari, hindi pa rin niya ito matanggap. Oo, bakit hindi tayo? Sabi ni Director Qiu, hindi lang ngayon. Kailangan nilang mag-batch. Ang mga taong iyon ay magpapatuloy lamang sa pagiging carefree sa ilang sandali. Ang kanilang huling hantungan ay nakatadhana. At saka, sa pamamagitan ng pangyayaring ito, siguradong magkakaroon ng malaking awtoridad si Secretary Tan sa lalawigan ng Qing. Ang kanyang prestihiyo at tunay na kapangyarihan ay tataas din ng husto. Pagdating ng panahon, hindi na ito magiging kasinggulo sa mga taong iyon. Si Director Qiu ay sadyang nagbibigay ng impormasyon kay Huang Feng. Hindi lang dahil miyembro ng National Security Agency si Huang Feng, kundi dahil din sa mga personal na dahilan. Ang kanyang anak na babae ay may magandang impresyon kay Huang Feng, kaya si Director Qiu syempre ay susubukan ang kanyang makakaya upang tulungan si Huang Feng na maunawaan ang ilang mga bagay upang siya ay makasama sa mataas na antas ng bilog ng Qing Province. Kung si Huang Feng ay miyembro lamang ng National Security Agency, hindi na niya ito masasabi kay Huang Feng. Sa karamihan, magpapasa lang siya ng mga order at magnenegosyo. Bukod dito, dahil sa pangyayaring ito, ang pangalan ni Huang Feng ay tiyak na maaalala ng maraming tao. Hindi niya alam ang tungkol sa iba, ngunit alam na ni Secretary Tan ang tungkol sa pag-iral ni Huang Feng. At sobrang interesado sa kanya. Si Huang Feng ay iba sa iba pang miyembro ng National Security Agency. Siya ay may sariling negosyo sa Qing Province, kaya ang pangyayaring ito ay may malaking epekto sa kanya. Umaasa din si Direk Qiu na mas mauunawaan niya ang pangyayaring ito para mas mahinahon niyang harapin ito sa hinaharap. Matapos makinig sa mga salita ni Director Qiu, medyo bumuti ang pakiramdam ni Huang Feng. Gayunpaman, alam din niyang hindi niya ganap na maaalis ang kabilang partido sa pagkakataong ito, kaya tiyak na makakatagpo siya ng ilang problema sa hinaharap. Pagkatapos makipag-chat sa Director Qiu saglit, umalis si Huang Feng. Hindi na siya kailangan ng iba pang bagay. Naalis na ng kabilang partido si Tung Chenjun, at ang sitwasyong ito ay tahimik na sinang-ayunan ng magkabilang panig. Sa makatuwid, hindi nila ituloy ang usapin, at ang kabilang partido ay hindi magpapatuloy na gumawa ng anumang bagay na higit pa sa dagat. Sa makatuwid, para kay Director Qiu, ang mga sumusunod na usapin ay hindi magiging masyadong mahirap. Sa katunayan, ang presyon ay mababawasan ng malaki. Noong una, naisip ni Huang Feng na maaari siyang bumalik para sa hapunan. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos niyang lumabas ng opisina ni Director Qiu, nakatanggap siya ng tawag mula kay Tianjun. Sa telepono, sinabi ni Tianjun na noon pa man ay gusto na siya ng kanyang kapatid na i-treat sa isang pagkain. The last time they went, hindi sila nakasabay kumain. Ngayon, kailangang umalis si Huang Feng. Naisip ito ni Huang Feng at hindi tumanggi. Hindi siya umuwi, bagkus ay dumiretso siya sa kinaroroonan ni Tianjun. Sa babae naman sa bahay, ipagpatuloy lang niya ang pagkain ng kanyang merienda. Kuya Huang, nandito ka pala. Nang dumating si Huang Feng, si Tianlin ang nagbukas ng pinto. Bagamat hindi niya nakikita, napaka-alerto niya. Binuksan lang niya ang pinto nang marinig niya ang boses ni Huang Feng mula sa labas. Oo, nandito ako para kumain. Nakangiting pumasok si Huang Feng. Nasaan ang kapatid mo? Nasa kusina siya, sabi ni Tianlin na may ngiti sa labi. Dahil sa kanyang kalusugan, si Tianlin ay walang maraming kaibigan. Kadalasan, maliban sa pakikipag-usap kay Tianjun, nakikinig lang siya sa radyo. Sa makatuwid, napakasaya niya na makita muli si Huang Feng. Hindi pa banggitin, nailigtas siya ni Huang Feng noon. Huang Feng, andito ka na. Sandali lang, may ulam na naman. Malapit na itong maging handa.
Narinig ni Tianjun ang tunog ng pagbukas ng pinto at lumabas siya ng kusina para batiin si Huang Feng. Pagkatapos noon ay bumalik ulit siya sa kusina para ipagpatuloy ang pagluluto. Kuya Huang, halika at maupo ka. Dinala ni Tianlin si Huang Feng sa sala at naupo. Ang espasyo dito ay hindi kasing laki ng lugar kung saan nakatira si Huang Feng. Gayunpaman, makikita na labis na nasisiyahan si Tianlin dito. Ako na mismo ang gagawa. Nang makitang babuhusan siya muli ni Tianlin ng tubig, mabilis na nagkusa si Huang Feng na humakbang pasulong at kinuha ang kanyang trabaho. Bagamat walang tasa, sinabi pa rin ni Tianlin kay Huang Feng, Brother Huang, huwag mong isipin na hindi ako nakakakita. Gayunpaman, malinaw kong naaalala kung nasaan ang mga bagay dito. Sa pagtingin sa mapagmataas na ekspresyon sa mukha ni Tianlin, mas naawa si Huang Feng sa kanyang puso. Napakabuting babae noon. Hindi niya makita at hindi makatayo. Masyadong unfair ang Diyos sa kanya. Sa pag-iisip nito, naisip ni Huang Feng ang dati niyang ideya na gamitin ang sarili niyang panloob na enerhiya para tulungan ang kabilang partido. Originally, balak niyang maghintay ng ilang sandali bago mag-isip, pero dahil nagkataong pumunta siya ngayon at wala siyang ibang gagawin, gusto niyang tingnan muna ang kalagayan ng katawan nito. Kaya, sinabi ni Huang Feng kay Tianlin, Sister Tianlin, napag-usapan ko na ang ilang simpleng Chinese medicine dati. Nagkaroon lang ako ng oras. Hayaan mong kunin ko ang palso mo. Kabanata 419. Okay, walang iniisip na sabi ni Tianlin. Hindi niya akalain na ang mababaw na Chinese medicine ni Huang Feng ay makakapagpagaling sa kanyang karamdaman. Kung tutuusin, marami na siyang napuntahang malalaking ospital para sa kanyang karamdaman. Maging Chinese medicine o Western medicine, nakita na niya ang lahat, ngunit walang paraan para magamot ito. Walang paraan si Huang Feng. Pumayag siya na tingnan si Huang Feng dahil naisip niya na curious si Huang Feng sa kanyang karamdaman at gusto niyang bigyang kasiyahan ang kanyang curiosity. Gayunpaman, si Huang Feng ay hindi naiinip gaya ng naisip ni Tianlin na kunin ang kanyang palso. Sa pagtingin sa braso sa kanyang harapan, inilagay ni Huang Feng ang kanyang daliri dito. Dahil kadalasan ay nasa loob ng bahay, mas maputi ang balat ni Tianlin kaysa sa karaniwang tao. Gayunpaman, dahil sa kanyang katawan, ang puting ito ay hindi isang malusog na puti, ngunit isang uri ng pamumutla. Hindi alam ni Huang Feng kung paano kumuha ng palso. Iyon ay tiyak. Pagkatapos niyang ilagay ang dalawang daliri sa braso ni Tianlin, kinokontrol niya ang panloob na puwersa sa kanyang katawan para dahan-daang pumasok sa katawan ni Tianlin. Hindi nagtagal, naramdaman ni Tianlin na ang kanyang katawan ay mainit at napaka-komportable. Napaka-komportable na gusto niyang umiyak. Gayunpaman, dahil nasa harapan niya si Huang Feng, napahiya siya, kaya sinubukan niyang pigilan ito. Medyo namula ang mukha niya. Walang lakas si Huang Feng para tingnan ang performance ni Tianlin sa oras na ito. Sa oras na ito, nakasimangot siya dahil ang panloob na puwersa sa katawan ni Tianlin ay hindi dumadaloy ng maayos. Makakagalaw lang ng kaunti, tapos hindi na makagalaw. Bilang huling paraan, ipinadala pa ni Huang Feng ang kanyang mahiwagang kapangyarihan sa katawan ni Tianlin. Sa ganitong paraan, ang pumasok sa katawan ni Tianlin ay isang kakaibang pinaghalong panloob na puwersa at mahiwagang kapangyarihan. Sa oras na ito, mas komportable si Tianlin. Napaka-komportable na nakaramdam siya ng antok at gusto niyang makatulog ng maayos. Sa oras na ito, kinokontrol ni Huang Feng ang bagong enerhiya na ito. Sa pagkakataong ito, mas maganda ang operasyon kaysa dati. Gayunpaman, dahil hindi sinasanay ni Tianlin ang kanyang panloob na puwersa noon, napakaliit ng kanyang mga meridian. Dahan-dahan lang makontrol ni Huang Feng ang enerhiya para sumulong. Dahil ang kanyang atensyon ay nasa pagkontrol sa enerhiya, hindi man lang alam ni Huang Feng na si Tianjun ay lumapit sa kanya. Comfortable ring ipinikit ni Tianlin ang kanyang mga mata sa oras na ito. Hindi rin niya nakita na dumating ang kanyang kapatid. Tiningnan ni Tianjun ang mga galaw ni Huang Feng at kumunat ang noo. Labis na inaalagaan niya ang kanyang kapatid. Kung ibang tao ang humawak ng ganito sa atin niya, sinuntok na niya ito. Gayunpaman, alam niya na walang masamang intensyon si Huang Feng. Tsaka parang may importante siyang ginagawa. Kaya naman sumimangot lang siya at tumingin sa gilid. Kung gumawa si Huang Feng ng anumang bagay na wala sa linya, hindi siya magiging magalang.
Sa kabutihang palad, walang ibang ginawa si Huang Feng. Inilagay lang niya ang kanyang mga daliri sa palso ni Tianlin. Si Huang Feng, na nakarelax na sa kanyang mga kilay, ay mabilis na sumimangot muli. Ito ay dahil natuklasan niya na kapag ang enerhiya ay umabot sa binti ni Tianlin, hindi na ito makagalaw. Ito ay dahil ang mga meridian doon ay ganap na nawasak. Paano naging ganito? Labis na naguguluhan si Huang Feng, ngunit hindi siya tuluyang sumuko. Sa halip, sinubukan niyang kontrolin ang panloob na puwersa at nais na magpatuloy sa pagsulong. Dahil sa sobrang lakas niya, nakaramdam ng matinding sakit si Tianlin at hindi niya napigil ang umiyak. Anong ginagawa mo? Nakita ni Tianjun ang kanyang kapatid na umiiyak sa sakit at mabilis na nagtanong. Ang kanyang boses din ang gumising kina Huang Feng at Tianlin mula sa kani-kanilang mundo. Tumingin si Huang Feng kay Tianjun, na nakatayo sa tabi niya at nakatingin sa kanya na puno ng galit ang mukha. Noong una, medyo naguguluhan siya, pero naintindihan niya kung bakit nagkakaganito ang kabilang partido. Kuya, ayos lang ako. Sinusuri ni Kuya Huang ang palso ko. Bago magkaroon ng oras si Huang Feng para magpaliwanag, nagmamadaling sinabi ni Tianlin. Tines uri ang iyong palso, medyo may hinala ang mukha ni Tianjun. Bagamat ang sitwasyon ngayon ay parang sinusuri ang kanyang palso, paano siya mapaiyak sa sakit? Oo, sobrang komportable ngayon. Medyo masakit lang sa dulo, kaya hindi ko napigil ang umiyak. Medyo nahihiya na sabi ni Tianlin. Nang makitang magaling ang kanyang kapatid, at talagang mabait si Huang Feng para sa kanyang kapatid, medyo napahiya si Tianjun. Alam niyang nagkasala siya kay Huang Feng, kaya't sinabi niya nang may paghingi ng tawad, paumanhin, ngayon lang ako naging mapusok. Wala iyon. Ikan-away ni Huang Feng ang kanyang kamay at sinabi. Alam niyang nag-aalala si Tianjun sa kapatid. Si Huang Feng ay mayroon ding kapatid na babae mismo. Natural, maiintindihan niya. Gayunpaman, nakakunot pa rin ang kanyang mga kilay, hindi dahil sa ugali ni Tianjun, kundi dahil sa pisikal na kondisyon ni Tianlin. Anong wala? May mali ba sa katawan ng kapatid ko? Nang makita ang ekspresyon ni Huang Feng, mabilis na nagtanong si Tianjun. Nag-aalala siya na baka lumala ang kalagayan ng ate niya. I just checked her pulse and found that the meridians in her legs has been necrotic. As for kung may iba pang problema, hindi ko alam for the time being. Sabi ni Huang Feng. Nang marinig ni Tianlin na binanggit ni Huang Feng ang kanyang mga binti, ang kanyang mukha ay medyo madilim, ngunit pagkatapos ay gumaling siya. Kung tutuusin, hindi ito ang unang araw na nalaman niyang hindi siya makalakad sa kanyang mga paa. Nang kinuha ni Kuya Huang ang aking palso ngayon, nakaramdam ako ng init at komportable. Sabi ni Tianlin. Alam ni Huang Feng na dapat ay ang enerhiya sa kanyang katawan na gumagana. Tila may epekto pa rin ang kanyang enerhiya, ngunit hindi niya alam kung gaano kalaki ang epekto nito. Nararamdaman mo ba ang init? Sa iyong mga binti, sabik na tanong ni Tianjun. Well, ito ay sa aking mga binti. Sabi ni Tianlin. Sa oras na ito, napagtanto din niya na dahil hindi siya makalakad, ang kanyang mga binti ay ganap na nawalan ng pakiramdam. Not to mention feeling warm, kahit diretsyong putulin ang mga paa niya, wala siyang mararamdaman. Sa pag-iisip nito, natuwa rin siya. Matutulungan kaya siya ni Brother Huang? Tumingin si Tianjun kay Huang Feng at sabik na nagtanong, Huang Feng, paano mo ito nagawa? Maaari mo bang subukan muli? Hindi nakapagtataka na sobrang excited siya. Matagal nang nawala ng pakiramdam ang mga binti ni Tianlin. Ngayong naramdaman na niya ito. Kahit ano pa iyon, ito ay isang magandang bagay. Gayunpaman, natatakot din siya na ang pakiramdam ni Tianlin ay ilusyon niya lamang. Gusto niyang maramdaman ito ng sobra, kaya gusto niyang hayaang subukang muli si Huang Feng. Well, susubukan ko ulit. Sabi ni Huang Feng. Kahit na sobrang nakakapagod na kontrolin ang enerhiya sa paglalakad sa katawan ng ibang tao, hindi niya lubos na naiintindihan ang sitwasyon ngayon. Gusto rin niyang makita ulit. Kung talagang matutulungan niya si Tianlin, hindi na mahalaga kahit pagod siya. Kaya, muling ipinatong ni Huang Feng ang kanyang kamay sa braso ni Tianlin. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi siya gumamit ng bagong enerhiya sa simula, ngunit purong panloob na puwersa. Nais niyang gumawa ng paghahambing. Kabanata 420.
Hindi nagtagal, natuklasan ni Huang Feng na ito ay katulad ng dati. Kung ginamit lang niya ang panloob na puwersa, wala siyang paraan upang ganap na ilipat ito sa lahat ng bahagi ng mga binti ni Tianlin. Bagamat comfortable rin ang pakiramdam ni Tianlin, walang naramdaman ang kanyang mga binti. Kaya, muling binago ni Huang Feng ang purong panloob na puwersa sa isang bagong enerhiya na pinaghalong panloob na puwersa at mahiwagang kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, nagawa niyang ilipat ang enerhiyang ito sa mga binti ni Tianlin. Bagamat napakahirap pa rin, ito ay mas mahusay kaysa sa dati. Yun pala yung feeling. Naramdaman ko na naman yung mainit na pakiramdam. Napasigaw si Tianlin sa gulat, ngunit pagkatapos ay nagsalubong ang kanyang mga kilay. Anong mali? Mabilis na tanong ni Tianjun. Masakit. Gayunpaman, bagamat nakaramdam siya ng sakit, masayang-masaya sila ni Tianjun dahil bago ito, walang naramdaman ang mga binti ni Tianlin. Kahit masakit ang naramdaman nila, magandang balita iyon para kina Tianlin at Tianjun. Walang pakialam si Huang Feng kay Tianjun at sa kanyang kapatid. Sa halip, patuloy niyang kinokontrol ang bagong enerhiya para lumangoy sa mga binti ni Tianlin. Dahil sa sobrang pagsisikap at konsentrasyon, pawis na ang noo ni Huang Feng. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nawalan ng kabuluhan. Bagamat napakahirap, kinokontrol pa rin niya ang enerhiya upang dumaan sa isang cycle sa mga binti ni Tianlin, at dumaan ito sa mga meridian sa kanyang mga binti. Bagamat palagi ang nakaramdam ng sakit si Tianlin, punong-puno na ng ngiti ang kanyang mukha dahil may naramdaman ang kanyang mga binti. Nang makitang iminulat ni Huang Feng ang kanyang mga mata, mabilis na nagtanong si Tianjun, paano ito? Maaari mo bang gamutin ang mga binti ng aking kapatid na babae? Panipi, tumingin si Tianjun kay Huang Feng nang may pag-asa. Kahit na iniisip niyang kumita ng mas maraming pera para magamot niya ang kanyang kapatid sa hinaharap, wala siyang gaanong tiwala sa kanyang puso. Hindi naman sa hindi siya kumita, ngunit wala siyang mahanap na ospital na makapagpapagaling sa sakit ng kanyang ate. Dati, ang magkapatid na lalaki ay nakapunta na sa maraming ospital sa Qing Province, ang kabisera, at iba pang mga lungsod, malaki at maliit, ngunit walang ospital na makapagpapagaling sa kanya. To be honest, nakaramdam na siya ng desperada. Gayunpaman, ngayon ang hitsura ni Huang Feng ay malinaw na posibleng baguhin ang sitwasyong ito dahil ang mga binti ng kanyang kapatid na babae, dahil siya ay paralisado, ay nagkaroon ng damdamin sa unang pagkakataon. Maaari kong subukan, ngunit hindi ako sigurado kung malulunasan ko ito, sabi ni Huang Feng. Natural, ang pamamaraan ni Zhao Hai ay gamitin ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan upang tulungan si Tianlin na pakainin ang mga meridian sa kanyang mga binti. Ito ay malinaw na ang kanyang enerhiya ay may ganitong kakayahan. Hanggat na-stimulate ang mga meridian ni Tianlin, hindi magiging imposible para sa kanya na tumayo muli. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay walang karanasan sa lugar na ito, kaya natural siyang walang tiwala. Okay lang, basta subukan mo. Anyway, wala namang mas malala pa sa sitwasyon ngayon diba? Sabi ni Tianjun. Kung tretuhin niya si Huang Feng, at least may pag-asa pa ang kapatid niya. Kung hindi niya ito tretuhin, wala na talagang pag-asa. Tumango si Huang Feng at sumang-ayon. Una, ito ay dahil hindi niya kayang makita ang isang magandang babae na dumaranas ng sakit na ito. Ang isa pang dahilan ay ang mismong si Huang Feng ay gustong makaipon ng karanasan sa lugar na ito. Kung ang mga tao sa kanyang paligid ay may anumang mga sakit sa hinaharap, maaari rin siyang tumulong. Dahil sa pagtrato ni Huang Feng sa kanyang mga binti, si Tianjun at ang kanyang kapatid na babae ay nasa mabuting kalooban. Upang ipahayag ang kanilang pasasalamat kay Huang Feng, nag-toast pa si Tianlin kay Huang Feng ng isang baso ng alak habang naghahapunan. Gayunpaman, halatang hindi siya makainom. Matapos ang isang baso ng alak, namula ang mukha niya at nahihilo. Bilang karagdagan, siya ay mas mahina kaysa sa mga ordinaryong tao, kaya't nakatulog na siya bago matapos kumain sina Huang Feng at Tianjun. Matapos ilagay ni Tianjun ang kanyang kapatid sa kama, bumalik siya para kumain muli kasama si Huang Feng. Sa orihinal, inimbitahan niya si Huang Feng na maghapunan ngayong gabi para pag-usapan ang paghahanap kay Huang Feng bilang isang tagapagtaguyod. Gayunpaman, dahil sa insidente ngayon, naramdaman niyang hindi nararapat na hanapin lamang si Huang Feng bilang isang tagapagtaguyod.
Siya ay isang taong marunong gumanti ng kabutihan. Kung hindi, hindi siya papayag na tulungan si Kuya Biao na gawin ang tatlong bagay dahil lang sa minsang tinulungan siya ni Kuya Biao. Ngayon, talagang may kakayahan si Huang Feng na pagalingin ang sakit ng kanyang kapatid. Isa itong napakalaking pabor para kay Tianjun. Sa mundong ito, ang taong pinakamahalaga sa kanya ay ang kanyang kapatid na babae, si Tianlin. Para sa kanya, handang isakripisyo ni Tianjun ang kanyang buhay. Ngayon, talagang may pag-asa si Huang Feng na mapagaling ang sakit ng kanyang kapatid. May isip ang pasasalamat ni Tianjun kay Huang Feng sa kanyang puso. Hindi mo ako hiniling na pumunta dito ngayon para lang imbitahan ako sa hapunan, tumingin si Huang Feng kay Tianjun sa harapan niya, na tila nawawala sa pag-iisip. Hindi, umiling si Tianjun at sinabing, hiniling kita na pumunta dito ngayon dahil gusto kong umasa sa iyo. Magtiwala ka sa akin. Umasa sa isang maliit na security guard. Nagulat na sabi ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Tianjun ang ganoong bagay. Talagang hindi ka kasing simple ng isang munting security guard. Kung hindi, hindi magiging magalang ang mga pulis sa iyo. Ayaw itago ni Tianjun. Pagpapatuloy niya, alam mo naman na sa linya ng trabaho natin, kung walang bakang, walang paraan para magpatuloy sa pag-survive. Don't talk about expanding the scale. Mabuti na rin na hindi nalumunin ng iba. Para sa mga salita ni Tianjun, sumang-ayon din si Huang Feng. Kung talagang walang bakang, masisira sila sa ilang minuto. Maaaring pulis iyon, o maaaring ibang gangster. Kung walang background at bakang, maaari lamang silang Year-Okon. Gayunpaman, si Huang Feng ay mayroon ding sariling mga alalahanin. Hindi siya masyadong gustong magkaroon ng napakaraming gusot sa mga gangster na ito. Kung tutuusin, mayroon pa rin siyang pagkakakilanlan ng isang miyembro ng National Security Agency. Gayunpaman, iba si Tianjun. Bagamat isa siyang gangster, matagal nang magkakilala ang dalawa. Alam ni Huang Feng ang kanyang pagkatao at alam niya kung bakit niya pinili ang landas na ito. Sa totoo lang, ayaw ni Huang Feng na may mangyari kay Tianjun. Kung may nangyari sa kanya, tiyak na hindi kayang mabuhay ng mag-isa si Tianlin. Kung tutuusin, wala man lang siyang kakayahang pangalagaan ang sarili niya ngayon. Meron nga akong ibang pagkakakilanlan. Gayunpaman, dahil sa pagkakakilanlan na ito ay hindi maganda para sa akin na magkaroon ng masyadong maraming pakikipag-ugnayan sa iyo. Sa katunayan, kung hindi ko alam ang iyong pagkatao, hindi rin ako magkakaroon ng masyadong maraming pakikipag-ugnayan sa iyo, totoo na sabi ni Huang Feng. Alam ko, tumango si Tianjun. Natural na alam niya na hindi gusto ng karaniwang tao ang mga gangster. Maging ang kanyang kapatid na babae ay may ganoong pag-iisip. Gayunpaman, alam ni Tianjun na ito ang pinakamagaling niya at ang tanging magagawa niya. Kaya naman, hindi siya maaaring sumuko dito.